Ryan, ano-ano yung mga paghahandang ginagawa ng PPA sa inaasahang bulto ng mga babiyahe ngayong undas sa mga pantalan? Magandang tanghali, Aga. Kabilang nga sa paghahanda na ginagawa ng PPA ay tiyaking nga may sapat silang tauhan at operasyonal ang lahat ng mga pantalan sa bansa. Aga, inaasahan na nadaragsa ang mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa bago at pagkatapos ng undas ngayong linggo. Sa pagtaya ng Philippine Ports Authority, inaasahang papalo sa 1,621,529 ang mga pasaherong dadaan sa mga pantalan ngayong taon. Higit na mas mataas ito kumpara sa naitalang 1,544,330 na pasahero noong nakaraang taon. Kaya inatasa na ng pamunuan ng PPA ang lahat ng department heads na tiyaking sapat ang kanilang mga tauhan mula sa mga ports operation hanggang sa mga ports security. Ito ay sa kabila ng inilabas na memorandum ng Office of the President na suspension ng pasok sa lahat ng mga opisina mula alas 12 ng tanghali sa October 31. Hindi din pinahihintulutan ng PPA ang lahat ng mga nag-file ng kanilang leave of absent mula October 23 para sa October 25 hanggang November 4. Ito ay para matiyak ang seguridad at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Kabilang sa mga pantalan na may pinakamataas na naitatalang pasahero sa tuwing undas ay ang Port Management Office o PMO ng Panay Guimaras, PMO Batangas, Mindoro, Negros Oriental, Siquijor at PMO Bohol. Samantala, ayon kay PPA General Manager J. Santiago, walang major damage sa mga pantalan sa nakalipas na bagyong Christine at balik operasyon na ang lahat ng mga pantalan sa bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanla.